At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang balita ngayon ay kumakalat na may malaking kontrobersiya na kinakarap sa First Lady Lizette Mas. Isang matinding kaso ang sinampa laban sa kanya matapos ang mga aligasyong may kinalaman sa overdose at posibleng pagtataksil. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ayon sa mga impormasyon mula sa mga otoridad, isang insidente ng overdose ang unang naging sanhi ng pansin. Ayon sa mga saksi, nakita si Liza Smug sa isang pribadong pagdiriwang kung saan may mga indikasyong siya ay nag-overdose sa isang hindi pa tiyak na substansya. Habang ang kanyang mga tagapagsalita ay nagsasabi na ito ay isang aksidente, may mga nagsasabing may iba pang mga hindi kaaya-ayang dahilan na maaaring nakapaloob sa pangyayaring ito. Sa kasalukuyan, ang mga investigador ay nagsasagawa ng masusing pagsusuri sa mga ebidensyang kanilang nakalap mula sa insidente. Ayon sa ilang eksperto, ang resulta ng autopsy sa mga substansya na natagpuan ay maaaring magbigay linaw sa isyu ng overdose. Ngunit may mga pahayag din mula sa ilang mga kritiko na nagsasabing ang mga pangyayaring ito ay maaaring isang pagsasabuatan laban sa kay Liza Smugs, na sa kasalukuyan ay may napakabigat na responsibilidad bilang First Lady ng bansa. Hindi rin mawawala ang mga aligasyong may kinalaman sa personal na buhay ni Liza Smugs. May ilang mga ulat na nagsasabing ito ay maaaring isang pagtataksil o isang pagkakalulong sa mga masamang bisyo na matagal nang itinatagong mga isyu sa mga miyembro ng pamilya Marcos. Sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na nagiging matatag si Liza Smugs at ipinaglalaban ang kanyang reputasyon laban sa mga paratang. Ngunit ang mga legal na hakbang ay patuloy na nagpapatuloy. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi pa rin matitinag ang suporta ng mga taga-suporta ni Liza Marcos. Ayon sa kanilang panig, ito ay isang malupit na pagsasabuatan upang sirain ang imahe ng pamilya Marcos, lalo na ng First Lady. Ang mga pahayag mula sa mga kalyado ng First Lady ay nagmumungkahi na ang insidente ay may malalim na layunin at ang mga kasong ito ay isang uri ng paninira na may kinalaman sa politika. Ngunit sa kabilang banda, patuloy ang oposisyon sa pagsisiyasat. Sa kasalukuyan ng mga investigasyon ay patuloy pa rin at wala pang final na desisyon hinggil sa kaso ni First Lady Lizette Nasmags. Kung ito ba ay isang insidente ng overdose o isang pagkakasangkot sa mas malaking issue ng politika? Tanong, tanging ang oras lamang ang makakapagsabi. Ano man ang mangyari, patuloy ang ating pagbabantay sa kaganapan at ang mga susunod na hakbang ng mga otoridad. Ang buong bansa ay nakatingin sa bawat galaw ng mga lider ng ating bansa at ang mga kasong ito ay may malalim na epekto sa kanilang pamumuno. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. May nakuha tayong report. Actually, nakuha ko kasi yung report kaninang madaling araw dito sa Amerika. So, hindi pa tayo makatawag sa mga departamento dito sa Amerika kung saan sinubukan kong tawagan ang Los Angeles County Coroner's Office. Nag-inquire na rin tayo online. May mga nakakausap tayo, mga detectives. So, may idea pa kayo. Kasi, allegedly, mga kababayan, okay, may nategi dito sa Amerika sa isa sa tanyag na hotel sa Beverly Hills. Okay? Sino yung nategi or nagurgur? According sa report na nakuha natin, nagaling din sa circle ni Liza Tanas, na kasama nila, di ba, nandito si Liza Tanas sa Amerika, kung saan umattend sila ng Manila Film Festival. Alright? So mga kababayan, meron daw silang kasama, di ko lang alam kung na-report na ito, baka huli na ako, I'm not sure kasi kare-receive ko lang ng information ng madaling araw. So naghanap ako, may mga kinontak tayo to verify the information. So bago ako mag-vlog, medyo na-delay tayo, tinatawagan ko pa yung isang departamento dito, isa sa authorities, kasi gusto kong i-confirm kung talaga bang may namatay o nagurgur na kasama ni Liza Tanas. Although nakakuha tayo ng case number, mga palangga, sa namatay at natagpuan na ito sa isa sa mga tanyag na hotel dito sa Beverly Hills.
So dahil hindi pa kompleto yung report natin, gusto ko lang i-inform sa inyo na napakamahalagang malaman ng sambayan ng Pilipino na kung ito ay totoo na ang kasama ni Lisa Tanas doon sa kanyang mga event ay namatay dahil sa overdose ng pulburon, mga palangga, ano pala itong information dito. Okay? Kasi, mga kababayan, hindi ito dito sa Amerika basta maiko-cover up ang pagkamatay ng isang tao, lalo na kung ito ay kaduda-duda. So napag-alaman ko sa aking informante na itong kasama ni Lisa Tanas at kasama ng mga politiko, di ba? Di ba nakita nyo, pinost ko sila Jingay, sila Chis Escudero, at ang iba pang, ang dami nila ng mga politiko at mga artista. So definitely alam nila yung sinasabi ko. But hindi ko lang alam kung sino itong namatay na ito. Bata pa. Matanda pa ako actually. Nasa 40s lang daw. Kasi dito sa Amerika, actually, pwede mong ma-verify ang cause of death ng yung cause ng pagkamatay ng isang tao. Yun nga, nagtatawag na ako sa, nag-inquire na rin ako sa Los Angeles Department of Medical Examiner or yung coroner na tinatawag. Kasi dito mga palangga, pwede mo rin titignan, depende kung pagbibigyan ka, depende sa purpose mo. Nag-check na rin ako dito sa California Department of Public Health Vital Records. Lahat, tinignan na natin kung totoo ba itong report na ito na may namatay dahil sa pulburon overdose. Nakasama ni Lisa Tanas itong taong ito. Now ang question, saan sila kumuha ng pulburon? Sila ba ay may bit-bit na napulburon mula sa Pilipinas? Nag-smuggle ba sila? Nagpuslit ba sila? Di ba? Sino ba ang kasama ni Lisa Tanas? Kasama ba si Bangag? Kasi may immunity yan eh. Hindi mo pwedeng check, hindi na chine-check ang mga bagay na pag-usapan na natin to ng presidente o ng mga certain cabinet secretaries kasi may immunity sila. They can they can come and go sa isang bansa na may bitbit. Sabi ko nga dati, kahit bangkay ang bitbitin nila o pulburon, ganyan-ganyan. So, ito pa ang sistema, kababayan. Allegedly, nung namatay itong taong ito, allegedly pulburon overdose, nataranta ang mga buwaka ng ina. Hindi nila alam kung anong gagawin nila kasi hindi nila mako-cover up dito kung ito ay totoo diplomatic immunity. Yes, tama. So, 7 hours after the death, okay, nitong taong ito, tsaka na lang daw nila, di o mano, ni-report sa authority. Kasi hindi nila pwedeng pagtakpan. At may mga tumangka na ibalik kaagad ang bangkay sa Pilipinas. But you cannot do it in America. Okay? Kasi dadaan ka sa proseso. Kapag suspicious ang kamatayan ng isang tao, mga palangga, kasi hodang ikaw ay powerful na personality. Okay. Bigyan na natin dito. Alright. Kasi hodang ikaw ay powerful, artista o whatsoever, hindi ka makakalusot. Remember si Gene Hackman, di ba? Namatay si Gene Hackman. Well, artista yun. You know that already. Yung una, ang daming suspicious din. Baka na gas poison or, kung ano man. But later on, na-rule out na, it's heart problem. Dalawa sila kasama sa bahay. So, iniimbestigahan. So, ayon sa ating source, kaya hindi pa mauwi-uwi ang bangkay. I don't know kung sino kasi hindi ko naman lahat kilala yung mga amiga ni Lisa Tanas. Alright? Hindi natin alam kung babae o lalaki. Yung iba nagmamaang-maangan, kayo talaga. Pero ito ay mayaman din na tao na ang dami kasing pwedeng angle. Baka naman itong taong namatay ay matino, tapos pinalaklak at sinalaksakan dito ng pulburon.
So yan ngayon ang problema ni Lisa Tanas. Alzheimer's and pacemaker, yes, sabi ni Duquesa. Yes, si Jean Hackman. So eto ngayon ang problema ng Marcos Bangag administration. Paano ngayon ninyo pagtatakpan na may kasama kayong nategi dito sa Amerika pa nategi sa Los Angeles and sa Beverly Hills? Social ang kinamatayan. At least, namatay ka sa Beverly Hills. Saan ka namatay? Ay, hindi ko na pa nakakasagot. Saan namatay yung friend mo? Doon sa Beverly Hills. So, ang question dito, mga kababayan, kung ito ay may katotohanan, I think totoo na may nategi, no? Kung ito ay allegedly 7 hours na report, ang kanyang kamatayan, may mga titignan na anggulo ang authority. Pwedeng nag-obstruction of justice. Di ba? What you call it? Tampering, pagtatakpan mo, baka gusto nilang sabihin, inatake sa puso. For sure, baka yun kung sa Pilipinas kasi, pwede nilang palabasin na inatake sa puso o na ganito na ganyan kasi nababayaran lahat ng kapulisan. Pero dito sa Amerika, mga palangga, hindi mo pwedeng harangan o hindi mo pwedeng i-cover up yung pagkamatay ng isang tao. Kasi mananagot ka. Kaya I hope managot si Lisa Tanas dito dahil kasama niya ito. According to our report. Kasi magkakaroon, kaya hindi pa na-release ang bangkay ayon sa aking informante kasi pagdududa na may foul play. Kasi nga, bakit 7 hours after lang nila ito inireport? Itong pagkamatay ng taong ito. Ngayon, mga palangga, okay? So kung ganito ang kanilang ginawa na pinagtakpan nila, yung mga nakapaligid, whether artista, si Lisa Tanas, o kung sino man ang mga kasama nila, mga politiko, lahat yun iimbestigahan kung sino ang kasama ng taong ito nung namatay siya, bago siya namatay. Dito talagang, kaya yari kayo mga putak, kayo mga buwaka ng ina ninyo, mga addictos kayo. Baka kasama pa si Bangag dito, hindi natin alam, nagsekreto lang eh. Hindi in-announce ang kanilang yung pagpunta dito, hindi natin alam, baka tumitira sila. O, di ba? Sana namatay na lahat ng mga buwaka ng ina, no? Sige na, magdurog na kayo. Ubusin nyo na yung pulburon. Magpakasasa kayo, Bangag. Para, dapat na si Bangag na yung na-churva dito, di ba? Hinahabol talaga ng karma, sabi ni Dalia Munro. So ngayon, mga palangga, okay? Kasi pwedeng maraming pananagutan yung mga taong nakapaligid dito sa certain taong ito bago siya namatay. Kasi hindi natin alam. Baka nga mamaya yung inosente, maraming anggulo. Baka mamaya napraning si Lisa Tanas. Laklakin mo tong pulburo na ito. Salaksakin mo to kasi ang daming angle. Ang daming angle kaya hindi ma-release ang bangkay nitong taong ito, mga palangga, dahil nga sa ganitong klaseng circumstansya. Mga kababayan. Right? Actually, nakabuo na ako ng may in-email na rin ako pero na lang muna to. Secret na lang ba muna ito kasi baka maharang na mga jutang Genemes. Kasi dito talagang pwede kang dito talaga sa Amerika, marami kang pwedeng tawagan ng mga numbers na talagang pakikinggan ka kasi concerned ka. So na-report ko kanina, may tumawag lang ako. Nasabi ko may certain na namatay na taong ito. Sabi ko allegedly dito sa area na to. Ayun, wag na muna natin pangalanan ng ang hotel. Basta na sa Beverly Hills area. Itong namatay dito na ganito, sabi ko allegedly kasama ito mga jutang engineer na ito. At yun nga yung nag-report sa akin doon din isa din sa mga kasamahan nila. Di ba? So ang pinakatanong natin ngayon, mga kababayan, sino itong namatay na ito? At kapag ito ay inulat, dapat cause of death, number 1. Pag namatay ang isang tao, hindi ka lang pwedeng ipagdasal natin, kaluluoy, naku, bigyan nyo kami ng privacy. That's okay. Pero if you are
let's say for example, kung ito ay ipapublicize mo, dahil syempre, alam mo na, yung mga tanyag, yung mga yaman-yamanan, na ano yan, na ipapublish talaga yung kanilang mga kamatayan. Pero, kapag nagbabalita ka, cause of death, place of death, time of death, di ba? Hindi ka pwedeng namatay siya, na ikikip hanging mo, magbabalita ka na hindi mo alam. But pwede naman yung, namatay si Gene Hackman, okay, doon sa ano ba siya, Texas, no? Is it in Texas? Si Gene Hackman, yung may lugar niya sa bahay niya and everything. Ang hindi lang na rule out, okay? Dali, just to make it sure. Okay, tingnan natin ito. Google. Dalawang importanteng balita natin na may papakita ko ebidensya sa inyo ngayon. In short, karma, sabi ni LM, New Mexico pala, not Texas. Sa Santa Fe, New Mexico. Okay, tamo. Eto, artista. Yes, Adele. So, artista, namatay siya sa New Mexico. Well, yung cause of death yan, na-delayed kasi inimbestigahan. Then, yung time, na-estimate na and everything. Pero itong ganitong pangyayari sa pinag-uusapan nating tao, dapat kapag ito ay inulat, sasabihin mo kung saan siya namatay. Saang area, saang lugar. Sa Beverly Hills ba? Sa Koreatown ba? Sa Santa Monica ba? Sa Pacific Palisades ba? Sa Cerritos ba? Hindi mo pwedeng broad namatay sa Amerika. Which part? Tangina, laki ng Amerika. 50 states? Di ba? Baka maging 51 states pa kayo. Alright? So, eto yung nakaano sa atin na impormasyon. Ang question ngayon dito, may mananagot ba sa pagkamatay nitong taong ito? At ang pinakamatinding tanong, saan sila kumuha ng pulburon? Kasi kung namatay siya, dahil kung ito ay ma-confirm ng coroner's office dito sa Los Angeles na siya ay nagurgur because of the pulburon, definitely bawal yun, illegal substance yun, iimbestigahan ngayon yung kanyang mga taong nakapaligid siya o yung bago siya namatay. Di ba ganon? Ganon ang pag-iimbestiga. Actually, naman yan, universal approach yan. Sa Pilipinas, hindi lang yan nangyayari kasi ang mga buwaka ng ina, tapal ng tapal, huwag mo nang ilabas yan, sabihin mo na lang nadulas or sabihin mo na lang natake sa puso. But not in Los Angeles, not in America, darling. Kasi iimbestigahan lahat ang nangyari. I'll tell you a story. May friend ako, okay? Bagong-bago pa lang siya dito sa Amerika. Okay? Nurse din siya ng bonggang-bongga. So, nung bago pa lang siya dito sa Amerika, mga palangga, ipinasok ko siya ng one-on-one caregiving job dito sa pasyente ko. Nangyari ito mga 2009. Okay? 2009. So, yung pasyente niya, namatay. Pero matanda na yon. I just forgot kung bigla na ba tumigil yung kanyang paghinga. 90-something na. 96. So, ang ginawa nitong friend ko, shoutout sa friend ko, alam ko nanonood yan, okay? Ang ginawa niya, actually tinawagan niya ako, sabi niya, Claire, namatay na si Lolo, ganito, ganyan, ganon. Sabi ko, edi tumawag ka, tawagan mo yung family, kasi first, family, ganyan. Tapos ang ginawa nitong friend ko, kasi, obsessive compulsive. Talagang siya, may attitude, talagang nakakatuwa yung ugali niya. Pag pumunta ka sa bahay niya, sa kwarto niya, sobrang linis, sobrang organized. May mga taong ganun, di ba? Na talagang very organized. So ang ginawa ng friend ko, nilinis niya. Yung mga paligid, nilinis na si Lolo, lahat nilinis niya. So dumating ngayon yung coroner's people kasi titignan kung bakit namatay. Although 97 years old na ito So ngayon, ang linis. So tinanong siya. During that time, okay na siya. Meron na siyang papers noon dahil student, pareho kaming student visa, may social security na. So he's legal in America. Okay? Tinanong siya, bakit ganyan? Tinanong siya bakit walang parang totally malinis yung yung pasyente and yung crimes, well, it's not a crime. Kumbaga yung scene.
So talagang ang tagal ng iimbestiga sa kanya, kaya nga kinabahan siya, oh my God. Sabi ko, bakit mo naman kasi inilinis? Sabi ko, hindi naman ikaw ang gumurgor, ganyan-ganyan. Eh sabi niya, kalala mo naman ako, di ba? Pero kasi syempre, tagang nilinis siya ng bongga-bongga. It took like, siguro 1 oras o mahigit siya inimbestigahan. Bakit nilinis niya? Bakit ganito? Bakit ganyan? So how much more ito? Kaya ito karma na talaga to mga palangga. Alam niyo yan dito sa Amerika. Iimbestigahan yung mga taong na nasa paligid niya bago siya namatay. So ngayon, abang-abang tayo. Makakuha tayo ng information. Nakakuha na natin actually ang kanyang case number ng kanyang pagkamatay. Nakuha ko na yung information pero I cannot just disclose it right now. Okay? Kailangan lang natin kasi nag-voice message na ako if I can obtain, if it's legal for me as a concerned citizen, if I can obtain the paper, da. So I'm just waiting. Tignan natin, mag-update tayo mamaya the whole day kung ano mangyayari. Sabi ni Leticia Villar. So ito ang gusto ko ipalalam sa inyo na hindi ka agad-agad mauuwi ang bangkay ng isang taong nategi na suspicious at pwedeng may foul play. Diba? Sabi ko sa inyo ang sabi nga ni Inda, si Inba nagsabi, ang gaba dili good magsaba. Hindi na natin kailangan gumurgur ng tao o gumawa ng krimen para magantihan ang mga buwakan ng inang ito. Dahil mismo ang tadhana, ang Diyos, ang sirkumstansya ng buhay ay gumagawa ng paraan para makita ninyo. Diligid magsaba, pantiin. Makita ninyo. Hindi na natin kailangan dumihan ng ating mga kamay para gumurgur ng tao para ipakita sa inyo kung gaano kahayop ang gobyerno ni Bangag. Now, okay, mag-abang-abang kayo dyan sa mga balita kung sino ang taong ito. Abang-abangan nyo lang kung sino itong namatay according to my source na na-overdose sa pulburon. So, kung mapapatunayan na ito ay namatay sa pulburonic activity niya bago siya namatay, yari ka ngayon, Lisa Tanas. I don't know kung paano. Yes, let Marmar, WW yung pangalan, Gabag yun. So paano nila ngayon malulusutan? Sino-sino ang madadamay dito sa kanyang pagkategi? Hindi nga natin alam kasi recently nakita niyo ba si Bangag? Baka nga pasikreto, baka nga hindi natin alam kung makapagka-jamming ba sila or what. Kasi wala pa ako nakikita sa news na, may isang taong ganito na namatay sa Beverly Hills Hotel. Alam ko kung saan hotel. I've been there before. Actually, lahat ng mga hotel ko, pinuntahan ni Lisa Tanas, nag-dinner sila doon. Ang Ingiterang Palaka. At least ako, yung mga bonggang hotel na pinuntahan natin dito, hindi galing, nagkape man tayo doon with my friends, pera ko yun, pera ng friends ko, hindi pera ng bayan. So lahat ng hotel, low hotel na, yung palangga, yung real natin dyan, pinuntahan ni Lisa Tanas, nag-dinner, kunya may pag-Thanksgiving daw siya. Julul, Ingiterang Palaka. Ang pagkakaiba lang sa atin, Lisa Tanas, magnanakaw ka. At ang pera ng bayan, ang nilalamon mo, ngayon kinakarma ka na. Paano nyo ngayon lulusutan yan dahil ayon sa ating source, may kasama kang nagurgur sa overdose ng pulburon. Saan kayo kumuha ng pulburon? Saan nyo dinalas? Or mayroon ba kayong contact dito? Kasi napag-alaman ko na yan ang gusto nyong i-cover up. Alright? At hindi yan pwede mo lang basta-basta dahil first lady ka ng mga Satanas. Okay? Hindi mo yan pwedeng pagtakpan lang dahil may mga ayoko na lang banggitin yung ibang mga nakarating, yung mga nagbibigay sa atin ng information. Baka gurgurin mo. Okay? Nakukuha mo pang mag-smile sa mga picture with your festlock na tinuslok ng formalin, pero may namatay ka na palang kasama na na-overdose sa pulburon. Ngayon, imagine mo, kung ako ang pamilya nito ng namatayan, takinang to, kasama mo pangiti-ngiti ka pa. Hindi ba dapat magbigay ka ng pugay o respeto o pagpapahalaga o pagtalungkot man lang dahil namatay yung bitbit mo Bitbit niyo siya Bitbit niyo tong taong ito
at young age. Di ba? Bit-bit nyo. Saan kayo kumuha ng illegal na pulburon? Sa Los Angeles ba? Kasama yan lahat sa investigation. Kaya abangan nyo to, yung ating yung ating follow-up. Kasi mga kababayan, tingnan natin. Saan yung ko kanina? Right. Okay. Ngayon, okay. Oh, may nag-text pa. Okay. Are you excited, guys? All right. So ngayon, mga palangga, talagang okay. Talagang ito ay masusing masusing investigasyon ito. Kasi nga na-report na natin na may na 7 hours nila bago sila tumawag ng pulis. You know? O bago sila na-inform na namatay na nga itong taong ito. So ngayon, mga kababayan, ang daming anggulo niyan. Sabi ko nga kanina, may nagsaksak ba sa bunganga niya? Sino ang nag-conspire para patirahin siya o gurgurin siya? Matagal-tagal tong investigasyon. Ito ay pag nakukakuha na tayo, naka-obtain tayo ng dokumento, papakita ko sa inyo. I'm just waiting. I'm just waiting, mga palangga. So antayin natin yung kung paano nila pagtatakpan ito. Pero pina-inform ko lang sa inyo na ang nag-report sa atin ng pagkawala nitong taong ito galing mismo sa mga kasama. Ang dami niya sinama celebrity, politicians, mga alalay niya, mga kasabwat niya kasabwat ni Bangag at ni Risa sa kanilang illegal na negosyo. Ano sa tingin ninyo? Makakalusot ba ang Bangag dito? So dito mo makikita kung may mga kasama sila na nagpupulburon. Kapag ito ay napatunayan, kasi magiging public ito, hindi pwede itong itago. Sigurado ako makakakuha tayo ng dokumento dito. Once na ma-finalize yung cause of death nito, makakakuha tayo. So ngayon, kung let's say for example, makakuha na tayo ng result ng cause of death niya from the coroner's office ng Los Angeles, ang tanong ngayon, ma-match ngayon yung forensic yung forensic yung forensic paper, yung na pinakita ko sa inyo, alright, coming from the expert, yung video ni Bangag na nagpupulburon. Di ba? Friends with the same pulburonic act, di ba? Flock together. Okay? Parehong pulburonic, syempre, ikaw. Ako, sino bang mga kaibigan ko? Yung mahilig lumaklak ng kape. Mahilig mag-travel, di ba? Dapat medyo pareho kayo ng alignment. So, ako wala akong kaibigang pulboronic, di ba? Kasi hindi ako nagpupulburon. Ngayon, malalaman ng taong bayan, ang pinakatanong dito, wala